Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. At ngayon, narito na ang tambalang Tom Lago at Sandy Soriano sa Balita at Talakayan. Balita at Talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Welcome po uli sa isang oras na talakayan. Siyempre, nandito po yung aking partner para bumati po sa inyo. Magandang tanghali po sa ating mga kababayang sumusubaybay po sa aming palatuntunang Balita at Talakayan. Tom Lago po, sama-sama po tayo hanggang alauna ng hapon. Ngayong araw po ng Lunes. Miyerkules. Miyerkules. Medyo nalilito ko yata, partner. At alam mo ba, partner, at talagang yung ating panahon ngayon, painit ng painit, ano? Bagamat palapit na palapit yung issue ng politika, itong ating panahon naman ay talagang painit ng painit. At ito nga, mayroong inilabas na guidelines ngayon ang ating provincial government, mukhang sinuspindi lahat ng klase ngayong araw na ito at ginawa yatang online dahil dito sa sobrang init. At syempre ito, babasahin natin ito doon sa kaya Bong Brocal page, yung walang pasok bukas. Para po sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral, suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng antas mula pre-elementary kasama ang mga daycare center, elementary high school at senior high school sa lahat ng paaralang pampubliko at pribado bukas. Ngayon ito, kahapon yata ito yung inilabas April 24, 2024. Mag-ingat po at sumunod sa mga paalala. Ito po ay ayon kay Governor Bons Dolor. So, parang first time yata nangyari, partner, na nagsuspendido ang ating klase dito sa Oriental Mindoro. Mukhang mataas yata ang antas ng centigrade nung panahon natin dito sa kahapon, kung hindi ako nagkakamali, sa Occidental umabot ng 45 degrees Celsius ang alinsangan at init ng panahon. Ngayon yata dito sa atin, parang kung hindi ko nagkakamali, parang nasa 43 or 44 degrees Celsius. Oo, talagang medyo maapektuhan na ito yung ating mga estudyante. Hindi lang, pati yung ating mga guro, katatandaan, mag-ingat po at hinahinay po sa paglalakad sa initan ng araw at baka po kayo heat stroke. Ano po ba ang dapat mga gawin sa panahong ito? Yung limit po yung paglabas doon sa mga outdoor, limit natin yung drink plenty of water, avoid parang ngayon ko lang nalaman ito, partner, iwasan daw yung tea, coffee, soda and liquor. Huwag mo na kayo inom na kayo, mahilig sa mga sa mga coffee shop. Ito po ay iwasan nyo. Ito pala yung masama pagka may itang panahon. Use yung umbrella, water, wear hats and wear sleeve clothing outdoor and schedule heavy day activities on the cooler
periods of the day, yun. Ang mga dapat nating gawin. Magbaon po tayo ng mga tubig natin. Para hindi po tayo ma-dehydrate. At saka wag masyadong mag-expose doon sa mainit na panahon natin. Kailan ho, may hindi kayo panangga sa init. Payong. Wag kayo masyado doon sa initan. Ibig sabihin, nandun sa malilim tayo malimit. At syempre, doon sa ating mga motorista, yung mga nakamotor, exposed din po kayo sa initan. Kailangan makapal po yung inyong mga suot, protection po 'yan sa init at baka mamaya nagda-drive kayo ay mag-collapse na lang kayo. Kaya ingat-ingat po at kung talagang hindi kaya ay wag na pong mag-drive sa ating initan. Bagamat medyo umuulan sa atin, pag tumigil naman, mas matindi naman yung init na binibigay. At saka yung napabalita diyan sa probinsya ng Iloilo, yung 2 teacher na di umano'y inatake dahil sa heat stroke. Sa heat stroke. Pero ito'y kinonperman ng Department of Education na hindi naman talaga doon yung sanhi. At ito'y sadyang may mga palatandaan na meron silang alta presyon o anuman. Baka na-trigger lang. Na-trigger lang sa init. At nabalitaan mo pa, partner, doon yung nangyari sa MIA. 19 na sasakyan ang nasunog dahil hindi natin alam kung bakit nag-apoy yung damo. Sa damo baka nag-self-combustion yung damo o kaya may nagtapo ng sigarilyo. Yun, talagang sayang yung sasakyan. 19 na sasakyan, partner, at kawawa naman yung mga may-ari nito. Hindi natin alam kung ito'y makakababayaran ng may-ari nung parking space. Yung may parking kasi may bayad diyan kaya kung babayaran ito ng insurance. Alam ko, partner, pagka yung naka-insure yung sasakyan mo kasama yung act of God, baka makakobra sila kasi ito covered nun covered itong mga ganitong insidente. Katulad nung dyan sa Robinsons na isang sasakyan din dyan na lumiyab. Hindi natin alam kung ano naging sanhi talaga. Which is naapulaan naman. Pero balita ko doon, hindi daw kasi yung brand doon parang Isuzu kung hindi ako nagkakamali. MUX Isuzu. Na kung saan hindi daw yata nagpapa-wirings doon sa nagpapa-check sa mismong kasa. Kaya hindi natin alam kung ano talaga yung naging sanhi nun, kung bakit actually, partner, meron tayong nakuhang na information kung totoo nga ito ay meron daw vape sa loob. At ito yata yung sumabog. Kaya bawal, partner, maglagay ka ng mga flammable dyan sa loob ng iyong sasakyan, lalo mainit, katulad ng mga lighter, yung mga alcohol. Pwedeng pagmula na sunog. Dahil sa sobrang init ay bawal kang maglagay pala diyan sa iyong mga sasakyan, lalo't nakabilad yung iyong sasakyan. Kaya ingat ho tayo sapagkat pag nangyari na yan hindi na ho natin pwedeng ibalik. At sayang, partner, sayang. At mahirap mawala ng sasakyan. Pero partner, tayo nakikiramay doon sa pamilya ng mga Sagisag kung saan ay si dating Senator Rene Sagisag ay pumanaw na. Alam mo, napakagaling yan. Sa edad na 84. Yan isa sa mga iniidolo kong mambabatas yan si Senator Rene Sagisag. Kasi galing sa mahirap lang yan, partner na pamilya, pero nakatapos siya ng law at nakita mo naman yung performance niya pamula nung naging naging abogado hanggang sa naging senador. Kaya ito yung mga dapat tinutularan. Ito yung mga kasabayan nila dating Senator Miriam Santiago. Nina Jokno. Senator Jokno. Alam ko halos naging kasama yan yung time nung nagkaroon tayo ng people power. Diyan lumabas yung mga yan Si dating Senator Hagedorn. Yan. Yung mga kasabayan nito. Kaya tanda mo dati yung itanim sa Senado. Si pangalan nito. Basta yun yung pinaka niya dahil si Enrile naman, 'di ba, ang pinaka-tagline niya, ramdam ko kayo. Ramdam ko. Alam mo, nabanggit mo si Senador Enrile at yun yung example na tinitingnan niya kung bakit talaga napakahaba ng buhay sabi ni Ma'am Hans, yung may tagline na itanim sa Senado si Senator Pichay. Ayun, si Pichay, si Pichay. Naalala ko nga si Pichay. Yung mga hindi parang nawala na si nawala na yan si Senador Pichay. Alam ko nagkaroon ng kaso yan pero hindi natin alam kung ano nangyari. Sina Senator Cayetano, yung mga matandang Cayetano. Yung matandang Cayetano, napakagaling nung matandang Cayetano, kasabay niya, partner. Yan yung time na
kung matatandaan mo, naglabasan yan nung people power, yung mga yan. Yung madikalibre ng mga senator Kaya natin. Lang, si Senator Nene Pimentel, ang gagaling ng mga yan. Kaya lang yung mga naging anak. Naging naging vice president nung napatalsik itong si dating presidente Joseph Estrada. Naging vice president siya panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Okay. Si Nene Pimentel. Ayan. Alam mo partner, ito siguro bago natin talakayin yung may issue tayong tatalakayin dito yung una yung convert ng ng Mimaropa International Mimaropa Regional Hospital, pero mamaya natin talakayin yan. Alam mo naman siguro galing ka ng Maynila at ako galing din ng Maynila. Siguro nakita mo ba yung sitwasyon? Ganun pa rin, di ba? Naroon pa rin yung mga mga insurance company at patuloy pa rin naniningil. Nakakapagtaka partner, bakit ito doon? Alam naman lang illegal yan. Bakit napapanatili itong mga ito? Yung problema ng ating mga kababayan dyan, talagang malayo ang nilalakad. Ngayon, may iba, may tricycle na eh. Talagang, kaya lang, mahalang budget tricycle. Kung hindi ka marunong, 100 na ibibigay mo. Pero pag marunong ka, 50 pesos. Ay napakalapit lang naman partner, no? So, partner, dapat ito magawa ng paraan ng ating provincial government. Alam mo, dapat meron tayong pagpapatawag ng ating sangguniang panlalawigan sapagkat yung concern ho natin dito, yung mga kababayan natin, biruin mo yung binababa ng bus sa labas. Napakalayo, partner. Napakalayo. Alam mo, nagulat ako. Sabi ko, di ba pumapasok kayo sa pier? Yung papasahin namin, di ba presyong papasok ng pier? Bawal na ho kami pumasok Hindi sila ina-allowed, partner. Pero nakakapagtaka, merong isang bus company dyan na ina-allowed lang nila. Kaya walang competition doon sa loob. At pagka itong bus company na ito, nagagawa nila yung kanilang gustong mangyari kasi monopolize nila yung loob. Dahil ibang bus company yung nasakyan ko. Ayun, kung hindi ko nagkakamali, parang Jam Company na galing ako ng Lipa City. Doon talaga pupunta yun? Doon kami sa likod. Sa likod? Kawawa, may mga kasabay ako ng mga senior citizen. Pero may naglakad, napakainit na panahon kung hindi ako nagkakamali. Nung time na yon kasi bumalik pa ako parang mga 1:00 ng hapon. Pwede ka pasagsagan ng init. Nakakaawa kasamang Sandy sapagkat nakita natin yung hirap na paglalakad kasi natural yung mga matatanda natin mga sinaunang ugali na mga magtitiis ang lakad diyan kaysa magbayad. Magtitipid diyan magtitipid. At saka partner, ang natin doon, ang sinasabi natin doon, bakit hindi ito magawa ng paraan? Itong mga bagay na ito, ha? Ang dami problema diyan sa Batangas Port na mukhang mga sindikato na yata yung namamahala diyan. Ibisipin mo itong ating mga mababatas dito, mukhang walang magawa diyan sa problema na yan. Pinupuntahan naman, partner. Tapos ito pa yung sistema, ha? Pag sumakay ho kayo, halimbawa madaling araw kayo alis kayo ng 3:00 ng madaling araw dito sa atin. Darating kayo ng mga 5:00 ng umaga o mas maaga pa, halimbawa 4:00 ng madaling araw, wala namang bus na umaalis. Wala, partner, kasi pupunuin nila yon. Mag-aantay. Walang kakwenta-kwenta yung pinakamaaga mong alis dito sapagkat magpapanagpo din ho kayo ng mga umaalis ng 6:00 dito. Hanggat hindi na pupuno yung mga bus, yung bus na bumabiyahe, isang kumpanya yan isang kumpanya yan, partner. Kaya nagagawa nila yung gusto nilang mangyari. Isa yan. At nakakapagtaka, bakit ito ina-allowed ng Batangas Port, bakit ina-allowed na isang company lamang nakakapasok diyan? Siyempre, pagka isa lang yan, talagang aabuso yan. Alam mo, ang pinakamaganda dito, ang mag-uusap dapat dito, LGU to LGU yung provincial government natin at saka probinsya ng Batangas o lungsod ng Batangas, ang siyang pwedeng magpulong sapagkat yung mga ganitong regulasyon sa pamamaraan sa pier, pwedeng i-regulate ito ng ng city ng Batangas. At pwede magkaroon ng proposal at pag-uusap ang ating probinsya para maisaayos yung pagbaba at pagsakay ng mga pasahero diyan. Ang tanong dito kasamang Sandy, ramdam ba kayo ng ating mga politiko? Hindi kasi, partner, nararanasan ng ating mga politiko yung nangyayari do sa ating mga kababayan, yung mga pangkaraniwang kababayan. Kasi pag lumulubos may mga sasakyan. May mga sasakyan yan, partner. Hindi naman nila nadadaanan yung lugar na yon. Kaya siguro hindi nila ramdam yung pasanin ng ating mga kababayan pagdating diyan sa problema ng Batangas Port. So ibig sabihin ni kahit staff ninyo, kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, hindi nakapagsabi sa inyo, hindi nakapagbulong na, bagat ganito yung sistema diyan. Ibig sabihin nagsiservisyo kayo, mga bulag kayo.
Yun nga kasi may mga pumunta na tayong ano diyan, mga government official. Alam ko meron na may mga bukal na tayong pumunta diyan. Kaya lang ang paliwanag daw sa kanila ay para mabuhay daw yung lugar na yon. Bakit naman ganun? Isasakripisyo mo yung mga kababayan mo na maglakad ng ganung napakalayo, magbayad ng mga insurance diyan at pagka hindi alam, buti kung alam mo partner, hindi ka magbabayad, paano yung mga walang alam, nagbabayad pa rin 50 pesos. Bakit mo isasakripisyo para doon sa mga manininda doon? Bigyan ng hanap buhay ng mga yan. Samantalang itong mga ito'y kumbaga mananakay itong mga ito'y na dapat bumabayad ng terminal ticket, nagbabayad ng husto. Dapat naman siguro magkaroon ng kaginhawaan bago man lang makasakay ng barko itong mga ito. Alam mo, kung talagang gusto nilang mabuhay yung mga nagdinegosyo diyan, ipasok ninyo sa loob ng pier. Ipasok nila. At saka papasukin nila yung ibang bus diyan sa loob ng Batangas Port para mabuhay yung lugar. At papasukin nyo yung mga pwedeng magnegosyo sa loob at singilin ninyo ng tama, hindi yung sobrang mahal. Kaya walang papasok na nagdinegosyo dyan kung napakalit ng stall kasamang sandi, ganong binabayad. Tsaka, kaysa nakatiwangwang dyan na gagawin lamang na parkingan naman yan Alam mo, sa inis din ng ating mga kababayan, nadaan dyan, hindi na talaga nabili. Hindi talaga bumibili dahil ba't ako bibili sa inyo? Nahihirapan na nga kami. Gawa nga ninyo, kaya kami nahihirapan diyan. Wala namang masyadong nabili partner doon sa mga manininda doon Talaga lang, isipin mo, ang katuwiran, bubuhayan mo sila. Pahihirapan mo naman yung mga mananakay. Isipin mo yan, may tricycle na. Napipilitan mag-tricycle, yung mga nagdagastos yun. At ito pa, pag nag-tricycle ho kayo mula sa pier hanggang sa terminal, sa Grand Terminal, 150 pesos to 200 pesos ang sinisingil. Isang takbo yon. Naranasan ko partner yan dahil nga doon sa inip ko na. Doon sa bus na nakaparada doon sa loob ng Batangas Port, hindi alis. Siguro sinasabi mo 2 oras, buti 2 oras, iba nakakaranas pa ng 3 oras daw doon Ay sa inis ko partner talagang nag-tricycle na ako papunta doon sa Grand Terminal. Kasi sa Grand Terminal, every 15 minutes yata may naalis. Naranasan mo lang pala. Ako malimit kong naranasan. Kasi may nakapagsabi sa akin May nakapagsabi sa akin na ganoon na lang ang gawin niyo kung kayo nagmamadali. Ngayon, meron akong bagong technique na ginagawa diyan. Pag ako'y bumaba ng barko, tinitingnan ko muna kung alin yung mauuna, kung yung papuntang Cubao o kung yung papuntang Buendia. Hindi ka muna sumakyat. Hindi muna sumasakay, nagmo-monitor muna ako. Ngayon, pag nakita ko medyo puno na yung Buendia o kaya Cubao, doon ako sumasakay kasi mas magaling pang doon ka na lang sumakay sa Manila nang papunta kung saan sa inyo kaysa magantay ka na matagal doon. Kaysa diretsuhan na abutin ka naman ng siyam-siyam. Wala Minsan nakikita ko talagang galit na galit ng mga pasahero. Kaya sana ito panawagan natin ang daming problema, pamasahe dyan sa barko na napakamahal na hindi na naibaba. Tingin ko partner para napapagsamantala na ito ating mga kababayan dyan sa sistema ng Batangas Port na yan. Bakit hindi ito itaas na doon sa pinakamataas na ahensya ng ating gobyerno yung problema diyan. Ipakita. Unang-una yung kitang-kita mo naman yung insurance company diyan. Talaga namang sindikato bawal yan At saka ito pa hindi ko lang alam kung may bago ba tayong revision ng ating batas na from 0 to 3 years old na bata. Meron pa masahe na. Ngayon ko lang nalaman yan. Para pala yung sa Biba, sinusukat, meron. Tapos yung, kung hindi ko nagkakamali, from 3 years old hanggang pataas, parang ang kalahati na yung kanilang pamasahe. Nakakagulat, pero sa bus, alam mo, walang pamasahe itong mga batang to pero sa barko, walang walang paltos. Yung parte na nakakalungkot para itong mga simpleng problema. Kung titingnan mo mga simpleng problema ito kung aasikasuhin talaga ng ating mga mambabatas, mga nakaupong opisyalis dito sa ating sa probinsya. Simpleng problema yan Taas mo doon sa pinakamataas. Bakit diyan? Bakit ayaw nilang papasukin yung ibang bus company diyan sa sa loob ng Batangas Port samantalang kaya nabuo yung Batangas Port na yan dahil din naman sa buwis ng taong bayan. Di ba? Doon nila dadali sa napakalayo. Tapos yung isang bus nasa loob. Di ba unfair yun doon sa mga bus company na hindi nakakapasok doon. Baka merong gano'ng kalakas yung bus company na yan? Baka magaling maglagay. Kasi merong mga patakaran yan. Kung halimbawa, sige dito kayo sa loob ng pier pero magbayad kayo ng ganito. May kontrata. May kontrata. Di ba?
Ay, sino kumikita doon? Pwede yan. Pwedeng mangyari yan. Pero ibig ko sabihin, dapat wala na kasi yung healthy competition eh. Yun ang nawala, partner, doon. Yun ang nawala. Kaya may abusong nangyayari. Nasusolo na ngayon ng isang bus company dyan na walang pakundangan kung kailan sila alis o hindi. Ang mahalaga ay sila kikita. Magantay kayo na matagal dyan. Hanggang sa mapanis kayo. Dito naman sa mga barko natin, ang daming may ilang kumpanya yan, may sabwata naman. Kung magkano pamasahe. Dapat ganito yung sining pamasahe natin. So wala rin competition nangyayari doon. Kaya nga, medyo kawawa lagi dito yung ating mga kababayan. Dapat maimbestigahan yung mga anomalya diyan sa Batangas Port at saka yung problema natin sa pamasahe sa barko. Ang hirap na ng pinapaso natin kababayan, lalo na partner ngayon, 'di ba? Yung isang problema pa natin yung pagtaas nung ang dami nagrereklamo ngayon yung sa kuryente, sa power supply natin. Ngayong buwan na ito, ngayong dumating na yung mga taripa nila, mukhang madaming nagtaka kung bakit tumaas yung kuryente. Hindi natin alam kung natuloy na yung sinasabing pagtataas. Pero sinasabi nila, medyo malaki yung adjustment ng pagtaas ng kuryente ngayong buwang ito. At meron sigurong announcement ang Oriental Mindoro Electric Cooperative yan kung meron mga increase sa per kilowatt. Di ba nung nakaraan meron yatang silang pinipigilan na pagtaas gawa ng Napocor. So wala tayong update kung ano nangyari doon. Baka ang iniisip nga natin, baka naman kaya tumaas yan ay dahil doon sa nararanasan nating init at maaaring malakas yung gamit din ng kuryente natin ngayon. Pero hindi daw ganoon eh. Mukhang yung iba may 1,000 daw ang tinaas. At balita ko merong bagong bukas na IPP, yung Independent Power Producer na yung maliit lang, parang 3 megawatts ang pwedeng ibigay. Yung tanong dito, sino kayo may-ari nito? Yeah. Magaling pa sana, partner, kung ang ating provincial government o kaya ating gobyerno ay yung bang dito nag-invest sa solar power. Di ba? Kita mo, init ngayon. Di sana napakinabangan natin ng husto yung solar power. Ang problema, mas maganda pag diesel power. Mayroong dahil mayroong padlas. Merong may masarap ang buhay pag pag diesel ang ginamit. Siyempre. Ang diesel kasi fluctuating ang presyo niyan. Lalong-lalo na pagka merong hidwaan na naman, may gera na naman, 'di ba? Yung nangyari sa yung Iraq, nagpalipad na ng mga rocket papuntang Israel. Yung Iran pala, na kung saan di ba parang 99% yung nasambot ng Israel, ganun kagaling yung kanilang yung pinalipad ng Hamas. Di ba? Yung Iron Dome nila na sinasabi. Hindi, yung bago. Ay na nagpalipad ng mga missile partner, yung Iran. May bagong Iran ngayon na pinalipad na intercept din. Na-intercept ng Israel. Di ba? Kaya yun yata yung mag-ano na ngayon, magmumula na naman ng matinding gera at pagtaas ng presyo ng langis. Tapos sasabayan pa nitong gulo diyan sa West Philippine Sea, yung mga Chino diyan na lagi nila ang binubuli yung ating mga Philippine Coast Guard diyan. Pero merong panibagong show of force ang China, yung tawag dito, yung kanilang sandatahang panla, na kung kailan ay namataan na nasa 50 battleships lang yung mga barko ng China dyan. Ngayon, nasa 110 na. Dumami. Nag-show force. Nag-show force. Ngayong araw na ito, ang simula ng balikatan exercise dyan sa area na yan ng Pilipinas at ng US, maging ng Great Britain. Kaya siguro, ang tanong dito, sabi ng China, sige, papadala tayo ng barko. Kasama na yung China Navy, Air Force, yung militia nila. Yung militia nila, tsaka yung mga ng kanilang Coast Guard. Siguro sasabihin nila, kailan observer tayo doon. Alam mo, partner, sa totoo lang, ang magaling lang bulihin ng China yung Pilipinas pero pag naandyan na yung international community, katulad ng US, yung mga sinasabi nating allied forces, hindi naman nila magalaw Takot din sila Kaya yung nangyari sa Taiwan, pumasok sila. Pinatrol sila noon Taiwan, lumabas sila. Hindi sila tayo lang naman ang binubuli ng mga yan ang hirap kasi dito sa ating partner, may mga Pilipino din kasing kumbaga yung nung taghapon, nagtataklob ng bayong makapili. Mas pinapanigan pa yan. Isipin mo sa mga Facebook pagka may problema diyan,
may mga kumakampi pa na nagko-comment na kampi pa sa sa mga China. Ay di ba ewan ko kung na-verified na tong balita na to na parang umamin na di umano si dating president na meron talagang gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Between China yung Xi Jinping at sa kanyang pamumunuan nung nakaraan. Nung panahon niya. I don't know kung ito'y totoo. Dahil maaring may katotohanan parte niya dahil nung pa naman nung siya presidente, 'di ba sinasabi niya na ang Pilipinas ay parte na ng gagawin niyang probinsya ng ng China, 'di ba? Sabi niya nagbibiro lang siya. Pero sa totoo lang nababalita na sa Davao na meron ng China embassy doon noong panahon na 'yon. At saka yun nga yun din yung iniisip ko, partner, na yung pagsusulong nila nung sinasabi natin federal form of government, kasi pagka federal form of government may kanya-kanya ng batas yung bawat katulad ng Davao, pwede na sila, may sarili silang kapulisan diyan. Ay baka mamaya nga pwedeng yung pampagmula ng pagkawatak-watak ng ating bansa, baka mamaya pasakop na nga nila yung Davao diyan sa China, kasi pwede na silang pumalag. Iko-control nila yung military nila doon. O may sarili silang batas doon. Bagamat naka-centralize pa rin sila dito, pwede nilang i-control yung lugar nila. Tsaka ito pa dahil alam nyo mga kababayan, yung parte ng Cagayan ay merong 2 EDCA sites dyan. Ibig sabihin, yung 2 gagawing naval base ng US na facing Taiwan, yung lugar na yan. Alam mo, napabalitang napakaraming mga estudyanteng mga Chinese dyan sa Cagayan ngayon na nag-enroll na dyan nag-aaral sa Cagayan na yan. Ang isa pang problema natin, ang daming Chinese na pumasok ngayon dito sa ating bansa at siyempre nakakapagduda. Baka mamaya magising na lang tayo yung mga Chinese na yan pala, yung mga militiaman dito na nakapasok dito, mga army nila. Kaya nga sabi ni Senator Ontiveros, dapat magpatawag yung Senado para imbestigahan sapagkat kung hindi ako nagkakamali, ang governor ng Cagayan ay si Governor Mamba, na kung saan ay nagkaroon sila ng pag-atag dito ng investigasyon sapagkat nakakagulat kung merong 400 plus na mga estudyanteng Chinese diyan sa Cagayan mismo. Tapos bigla. Bigla. Na alam naman natin may problema tayo sa West Philippine Sea, di ba? Kaya sabi nung ilang mga ng ilang mga eksperto, baka mamaya ito yung mga spy ng hindi lang spy, partner, baka ito yung mga sundalo na nagpupustura mga estudyante dito. Di ba? Kaya dapat to imbestigahan ng maayos yan. Although hindi naman natin pinagbabawal kung sino man sa batas natin, walang pinagbabawal kung sinong gustong mga foreigner na mag-aral sa ating bansa. Pero dapat ay i-regulate natin. Kaya lang, partner, 'di ba? Unusual kasi nakikita mo hindi kumbaga parang ngayon lang nangyari na meron tayong problema sa West Philippine Sea. Bakit ito mga ito pumunta rito? Napakadami pa. 'Di ba? Kaya medyo nag-aalala din siyempre yung ating mga makabayang mambabatas. Doon sa pagpasok ng mga ito. At tama lang tama lang siguro na imbestigahan yung bagay na yan at magaling na yung naagapan kaysa magisinan lang tayo na tayo pala ay napapalibutan na. Pero sa tingin ko, kasamang Sandy, hindi naman siguro magdudulot ng gera o anuman yung ganitong klaseng hindi pagkaintindihan dyan sa West Philippine Sea sapagkat tingnan mo yung ekonomiya ng Pilipinas. Sino yung mga bilyonaryo nasa Pilipinas? Diba yung top 20? Mga Chinese. Halos sila ang kumukontrol ng ekonomiya ng Pilipinas pagdating sa market, diba? Kung hindi ako nagkakamali, isa lang na Pilipino yung nakapasok sa top 20 billionaire na may negosyo sa Pilipinas. Walang iba kundi itong si dating Senator Manny Villar. Lahat Chinese. Sila Go Kung Wei. Diba? Sino-sino pa yung mga yan na sina Lusyutan, di ba? Kaya tingin ko hindi naman siguro magdudulot ng paggera sapagkat yung populasyon ng mga Chinese sa atin siguro minsan kasi yung taga-sulsol lang naman ang nag-aano diyan. Isang problema parte sa atin kumbaga yung sinasabi ko yung may mga Pilipino pa rin na makapili kumbaga nabigyan lang ng pera. Marami niyan kita. Marami niyan na yung sinasabi natin bagamat hindi pa tayo sigurado yung gentleman agreement, di ba? May perang involved diyan kung sakasakali may mga ino-offer na pera diyan sa tingin na hindi kaya ito isa sa mga reason din na magkakaroon ng konting conflict
para mapilitan ng gobyerno natin para bumili ng mga armas sa ibang bansa para negosyo, para may kumita. Ayun, parte ng kwan. Isa yan. Kaya nga napakaganda nung matatandaan mo yung bill ni Congressman Arnan Panaligan, yung maging self-reliant tayo. Yung paunlarin natin yung ating industriya pagdating sa paggagawa ng mga makabagong armas. Kaya-kaya naman ng mga Pilipino eh. Tama yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, kaya-kaya ng mga Pilipino yung gumawa ng mga makabagong armas. Kasi pagka yun ay nagawa natin, sarili na natin 'yun. At pwede pa tayong magbenta sa ibang bansa ng mga ganong bagay. At hindi lang, siyempre pag nakagawa ka na ng mga armas pandigma natin, pupunta na 'yun doon sa ibang bagay, katulad paggawa ng sasakyan. Yung sinasabi natin paggawa ng sasakyan, kayang-kaya naman ng mga mekaniko natin 'yan eh. Bakit hindi nung time nung ma-liberate ang Korea? Anong pinadalang tulong ng ating gobyerno sa Korea? 'Di ba? Yung mga mekaniko. Mekaniko, tinuruan sila magmekaniko. Magagaling yung ating mga mekaniko eh. Kaya lang nangyari, nagkulang siguro ng suporta ang gobyerno doon sa mga mekaniko nating magagaling. Kaya nangyari, sila yung Korea nakapag-produce ng mga sasakyan. Tayo nanatili tayo doon sa saraw sa mga jeep na 'yan. Ito napapanahon yung kwan. Kaya napakaganda nung bill ni Congressman Arnan Panaligan, yung sinasabing maging self-reliant, pauna rin yung industriya natin at para sa sariling atin na. At yan yata ang sinisimulan ngayon, yan ng ating national government. Tsaka tingnan mo, may bagong purchase ng mga missile, na mga BrahMos missile. Galing sa, kung hindi ko nagkakamali, parang galing Indonesia. India yata. India. Na dumating na. Na delivery. Tanong-tanong, sino kaya yung sino kumita? Sino kaya sino kaya mga nalangisan, kaya alam mo minsan nakakapagduda din sapagkat kung titingnan natin, kung palawakin natin yung mga sitwasyon at i-analyze natin ng mas maayos, wala kasing record yung mga Chinese militia na nanggulo sa Pilipinas na nanakop ng Pilipinas. Wala silang wala silang record sa atin. Manapay yung, 'di ba, yung Japan. Sila pang unang, 'di ba, nung araw kasi yung mga Hapon na umatake sa atin, kulang sila sa tawag dito sa tamang pag-uugali. Kaya simula nung binumba sila ng US ng tawag dito atomic bomb, yung mga na yon. Pinagsisihan na nila yon na bakit yung mga ugali nila nung araw ay hindi maayos. Kaya simula nung nagbago na sila, meron na silang simula sa pagkabata pa lang, 'di ba? Meron na sila nagbabaw pagka yung pagalan. Talagang naging nationalistic sila. Nagsara sila sinara nila yung Japan ng mahabang panahon. Binago ang lahat ng ugali ng mga tao doon, sapagkat nung araw na nanakop sila sa atin, walang mga pakialam, para mga hayop kasi yung mga pinapatay nila noon kaya binago ng Japan yung kanilang pag-uugali dahil doon sa nangyaring yon. Kumbaga na-realize nila, 'di ba? Yung China, wala rin ako nakitang kasi sa pool, 'di ba, yung barter sa atin nung palitan ng negosyo nung araw, 'di ba? Yung mga nasa bangka lang pupunta sila dito sa atin. Yung Mindoro nga, 'di ba, ang tawag dito nung araw yung 'di ba, ito yung isa sa mga ng China noon, na Kingdom of 'di ba? Parang ganon, yung may mga history diyan. Kaya sana po, doon na tayo sa negosyo, sapagkat ang epekto kasi ng gera kasamang sandi, ang malimit kawawa, yung mga mamamayan. At kita natin yan sa karanasan, yung mga nangyari, nakikita natin yung nangyari sa Israel. Ang daming nadamay ng mga inosenteng tao. At tama lang naman na yung ginagawa ng ating national government ay daanin muna sa diplomatic approach. Hindi natin talaga pwedeng makipagsabayan ng gera diyan. Kasi kung kahit paulit-ulit yung ginagawa nating pakikipag-usap sa ibang bansa, paulit-ulit din yung ginagawa ng China, pambubuli do sa ating mga kasunduluan, hindi dapat tayo tumigil kasi pagdating ng araw mapupuna rin ng international community Nakikita nila yung talagang ugali ng China kung paano binubuli yung ibang bansa, at baka pwedeng sila yung gumawa ng action, maglagay sila ng mga economic sanction laban diyan sa China. At saka isa pa, yung mga interest ng ibang bansa sa Pilipinas ay nandyan sapagkat nakita nila na puno ng resources ang Pilipinas kasamang sandi. Tingnan mo nga yung nag-iisa nating malampaya, ewan ko kung may tumutulo pang gas ngayon.
Oo. Oy, partner, maiba tayo ng kuwan. Kasi 'di ba yung issue ng regional may Maropa Regional Hospital. Ang alam ko partner, ito kuwan talagang ito yung isa sa mga bill na talagang kumbaga trinabaho ni Congressman Arnan Panaligan, pamula pa doon sa Congress na naipasa nga ito sa Congress at ngayon nasa Senate na. Kumbaga kitang-kita na yung liwanag na ito'y maaprubahan, kaya lang medyo nagka-problema yata ngayon. Sapagkat ayon nga kay Congressman Panaligan, nagkaroon ng second option yung proposal ng provincial government through the governor, at saka kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon sila ng resolusyon. Ang provincial government. Yung sangguniang panlalawigan para i-counter yung kanilang proposal na hindi mo na ituloy sapagkat mayroong ilan silang mga reason na dapat ang provincial hospital ay gagawa ang regional hospital, ang Department of Health ay gagawa ng sariling hospital doon sa bundok. Yun ang pinopropose. At partner, talagang narinig ko rin naman yung pahayag ni Governor Bonsdor. Narinig ko rin yung pahayag ni Congressman Arnan Panaligan kung paano niya trinabaho yan. Kaya lang partner, talagang nakakalungkot na yung provincial government, hindi ko alam kung maganda yung intention nila. Inopost talaga nila yung original bill ni Congressman. Kung makikita mo at ma-analyze mo, pag-oppose yun doon sa original bill. Kasi ang original bill, ang gagawing basis. Regional Maropa talaga itong existing provincial hospital natin at ito namang kumbaga ayun ang nakalagay sa original bill. Ngayon nakagustuhan naman ni Governor Bonsdor, hinahabol ngayon ay ang maging regional itong ating dating old provincial hospital na nasa bundok nga. Ay pagka ganun partner, magtatagal yan. Sabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, it takes to 4 to 6 years yan bago maitayo uli yan. Yung mga building diyan, yung paghahanap ng mga pondo, ay samantalang kung ito ay kumbaga naandyan aandar na yan. Mapapakinabangan na ng ating mga kababayan yung ating regional hospital. At saka yung sinasabi nila na ang tatanggapin lang daw diyan sa regional ay yung mga malalalang case ay hindi naman po totoo yun, dahil may nakausap din naman po tayong doktor na pwede po tanggapin lahat diyan, kahit yung mga minor cases, kasi ang Batangas, di ba? Kahit na mga tinatanggap lahat doon, wala nga silang provincial hospital regional lang kanila, pero na-accommodate nung regional hospital nila. Yun nga sa Batangas Regional Hospital, yun nga tawag dito, yung referral na yung mga newborn screening nga di ba tinetest lang, tinatanggap doon. Ayun pa kayang may sakit na hindi tatanggapin. Saka wala hong sa dami kong binasa na batas. Walang nagbabawal ho sa batas na kahit sino mang pasyente ay pinagbabawal na dalhin sa mga government hospital. Di ba? Taga Mindoro nga dinadala sa Manila, di ba? Mga ano ba yung mga government hospital sa atin doon? Ay, di ba? Mga PGH. PGH. Di ba? Saka partner yung napakaganda rin ng proposal ni Congressman Arnan Panaligan do sa original. Yung kasi yung para nga lang ma-approve na yan, mapabilis na yan. Ang gawing daw provincial hospital yung old i-restore na panibago. Kumbaga yung pangarap ni Governor Bonsdor na sinasabi niya, gusto niya magpatayo ng ala St. Luke's na hospital. Pwede naman doon di ba? Utay-utayin yon yung mga gamit doon, kahit sabihin ba natin yung mga gamit doon sa provincial hospital nagsikap may tayo yung mga yan. Ang gagamit naman po yan ng mga taga Mindoro din Hindi naman na mawawala yan sa taga Mindoro yung mga gamit ng provincial hospital. Kung may mga bagong dadating, pwede naman dalhin doon sa old provincial hospital. Na habang yung pondo doon na andon, di ba? May pondo naman yan na ginagamit ng ang provincial hospital. Pwede nilang hugutin yung pondo doon dahil national lang magbabudget At yun ang gawin pondo doon habang sabi naman ni Congressman, tutulong din naman akong paghahanap ng pondo para may tayo yung sinasabi nating old provincial hospital. Yung ala St. Luke's na provincial hospital kasamang Santi, pwedeng mangyari yon. Sa building. Pero I don't know kung sa serbisyo. Yun ngang provincial hospital natin kasamang Santi ngayon. Tambak yung problema dyan yung gamot, wala. Gamot, kulang. Kulang. Yung ilang mga equipments dyan, kulang. Hindi masiserbisyuhan yung mga taga-probinsya natin. Although may mga pumapasok dyan sa kabilang probinsya na dagdag pasyente,
kung yan ay para lang sa provincial hospital, para sa probinsya natin, tinatanggihan nyo dapat yan. Ay bakit nakakapasok yung mga taga-ibang probinsya? Ibig sabihin, open ho sa lahat sa publiko yan. Open yan. Provincial, hospital yan eh. Pagamutan yan ng publiko eh. Bawal tumanggi. Bawal tumanggi. Di ba? Kahit sa private, bawal nga tumanggi eh. Bawal tumanggi. Di ba? Lalo pa government hospital yan. Tapos ang sasabihin ninyo paano naman yung mga taga-unang distrito kung naging regional hospital yan, saan sila magpapa-hospital? Tsaka parte sinasabi nga sa bagay maganda kahit ang sinasabi nga natin, bakit ang Batangas wala namang provincial hospital yan, pero na-accommodate nila lahat ng pasyente nila. Maganda rin siguro magkaroon nga tayo ng provincial hospital. Yung bundok, yung bundok isaayos uli natin yung bundok, yung budget na ginagastos natin dyan sa dating provincial hospital, pwedeng dalhin doon. At siguro paunlarin natin yung mga community hospital natin. Doon sa mga yung sa South, meron naman tayong hospital doon, na community hospital. Yun siguro ang lagyan natin ng budget ngayon at pagandahin niya para yung mga taga South, kung mayroong mga minor problem na pwedeng doon muna ilagay, at pagka hindi kaya, dalhin natin ngayon sa may Maropa Regional Hospital. Marami tayong mga community hospital. Katulad ho ng Bulalakaw, may bagong tayong community hospital diyan. I don't know kung nagpa-function na yung mga bagong building diyan. May equipment na kaya yan, may mga beddings na kaya yan, may mga X-ray machine na kaya yung diyan, yung community hospital sa Bulalakaw. Napakalaki ng building na tinayo diyan. Napapakinabangan na kaya ang tanong. Pangalawa, yung Rojas District Hospital, napakalaki niyan. Ay ginawa na naman ng extension niyan, inayos. Ang tanong, gaano ba kaayos ang serbisyo ng Rojas District Hospital na yan? Kompleto ba sila sa gagamit? Yun dapat parte ng dilalagyan natin ng mga magagandang kumbaga yung mga community hospital natin ngayon, kung magkakaroon na tayo ng regional may Maropa Hospital, may Maropa Regional Hospital, ang paunlarin natin yung ating mga community hospital sa bawat bayan. Para merong paglalagyan tayo. Meron pa tayong Pinamalayan District Hospital, kasamang Sandi. 3 hospital ng lalawigan ng Oriental Mindoro lang ang pwedeng tumanggap ng mga pasyente within the Oriental Mindoro. Tapos kung magiging regional hospital ang existing provincial hospital natin, almost first district lang eh. Marami pa ho tayong mga private hospital dito. Madami pa. At saka partner, yun nga yun ang nakakalungkot kung ma-hamper pa yung approval niyan. At tatagal pa. Ay baka mawala na yung opportunity natin na maging may Maropa Regional Hospital yan. Ito ngayon kung baga kitang-kita mo may liwanag na eh. At yan din ang inaantay ng ating mga empleyado diyan, ng mga karamihan ng doktor diyan. Talaga gusto na rin maging regional hospital yan kasi nakikita lang may problema talaga eh. Unang-una, kahit ano bang galing mo doktor diyan. Ang gagaling ng doktor natin diyan sa provincial hospital, puro mga iba diyan, puro mga espesyalista. Kung wala namang gamot na may bigay, wala kang mga equipment na magagandang klase diyan na pwede mong gamitin sa mga pasyente, kahit palagay kahit magaling kayo walang mangyayari. Kung magiging memorable, maaaring makumpleto gamot, mga makabagong gamit na andyan. Parang doon sa Batangas Regional Hospital. At gaganda pa yung kondisyon ng ating mga empleyado diyan. Kasi sa panahon ngayon sa provincial, ang daming problema ng mga empleyado natin, yung mga health worker. Hindi ko alam kung natanggap na ba nila yung kanilang bang tawag doon? Yung health. Yung allowance nila na panahon pa ng pandemic. Yung sa PhilHealth nila partner, yung hatian, yung lagi nirereklamo sa atin. Talagang may mga tayo diyan, insider na hanggang ngayon yung mga PhilHealth talagang hindi nila alam kung paano na hinahati. Yung mga ibang yung sweldo, kita mo naman laging delay. Kung magiging regional na yan, national lang hahawak niya. Kung anong sweldo nila sa national, yun na rin ang matatanggap nila. Kung anong benefits ng national na mga doktor, yung mga doktor na naka-duty diyan, yun na rin ang matatanggap nila. At siyempre pag national ka, maganda yung mga benefits, di ba? Baka sipagin yung ating mga health worker diyan. At saka kasamang sa dito, itanong ko lamang. Bago ho nagkaroon ng proposal si Congressman Panaligan na magkaroon ng conversion ng provincial hospital into regional hospital, dapat noon pa kayo nagreklamo eh. Dapat noon pa. At saka alam mo parte, sinusuportahan nila ito eh. Doon pa kayo dapat naglatag ng proposal nyo eh. Pangalawa, kasamang Sandy, noong ang dating congressman ay dating gobernador si Governor Alfonso Boy Umali, na kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon na ng sponsor ito for conversion panahon ni dating congressman Doy Leachon. Di ba? Nagkaroon din ng
Di ba nabalita na nabalita na mayroong mga proposal na proposal na proposed bill. Ay, alam ko sinusuportahan yan sinusuportahan. Kung hindi ako nagkakamali, nagpasa pa yata kayo ng resolusyon to support na magiging regional hospital at pinangangalandakan ho ninyo noon na kayo'y sumusuporta at magiging magandang serbisyo ng hospital na ito pag nagiging regional hospital. Bakit ngayon mukhang umiba ang ihip ng hangin? Umiba ang ihip ng hangin, Anong meron? Anong meron? Yun kasi nakakapagtaka doon. Dapat kasi kung alam naman nila na yan ang makikinabang diyan ay ang sambayan ng Mendoreño. Kapag naging regional yan, ang inaano natin yung time Yung time na kumbaga ay naandyan na Bakit patatagalin mo pa? Pwede mo namang gawing provincial hospital. Kung gusto mo talaga yung provincial hospital, yung dating old provincial hospital. Di ba? Una, tanungin din natin yung mga yung mga kinatawan sa provincial hospital. Pumapayag ba kayo na mai-convert natin ito? Dapat tinanong. May mga kung hindi ako nagkakamali, mayroon silang mga reason na kung bakit hindi daw muna i-convert into regional hospital sapagkat mayroong mga property ba na na-invest ng provincial hospital. Yun ang sinasabi. May mga na-invest na property doon. Mabaliwala. Hindi, paano mababaliwala, partner, yung mga in-invest nilang mga machine, mga kung ano-ano, mga health equipment na diyan. Ang gagamit din naman, partner, mga taga-Mindoro At saka ang tanong kasamang Sandy, hindi ba ho kayo pwede gumawa ng agreement na ang ininvest ng provincial hospital ay pag na-convert into regional hospital ay pwedeng bayaran ng Department of Health? Sapagkat i-absorb ninyo yung mga di ba dapat may mga safety nets yan dapat yan ay inuupuan ho ninyo at pinag-uusapan ninyo na lahat kayong mga politiko nating nakaupo dito. Kasi ang tanong natin dito kasama, wala tayong binabatikos dito. Wala tayong kasi ang atin lang partner dito, yung pagtanaw natin. Ang tanong natin dito, ano bang priority nyo? Ano bang priority niyo? Yung makatulong kaagad-agad na mapunan yung pagkukulang sa mga pasyente na nadadala dyan sa provincial hospital pag ito'y naging regional hospital o politika ninyo? Isipin mo, partner, yung benefits na makukuha natin diyan, kung sakasakali maging regional hospital. Yung kakulangan natin ngayon na lagi walang gamot, mapupunan pag naging regional na yan. Yung mga gamit natin, laging pasira-sira diyan. Yung mga health equipment natin na laging sira, magiging maayos na ngayon diyan. Yung budget diyan, malaking tulong, yung budget na ginagamit nila diyan, pwede nilang tanggalin na kasi national lang magbabudget yan. Ngayon, pwede nilang ilagay diyan sa mga community hospital kung talagang desidido sila. Di ba? Nandiyan na yung pagpapatupad. Sana pag-usapang mabuti. Nakakalungkot, partner, dito gumawa pa ng resolution itong sangguniang panlalawigan para hindi natin talaga ito tingin ko dito talagang ito pag-oppose do sa original bill na ang hindi lang yata pumabor dito yung MBS group na sila din yung nag-oppose noon do sa mining ng yung armor rack, di ba? Nag-iisip-isip ba itong ating mga board member bago nila pagbotohan yan na alam naman nila na napakaganda nung proposal na talagang gawin ng regional hospital yan? Which is dapat once kasi ako matagal ako nag-o-observe yan sa provincial dito sa sangguniang panlalawigan sapagkat pag gumagawa ho ng isang resolusyon, meron hong pag-aaral yan meron hong public hearing pa nga pag gumagawa ng isang ordinansa, di ba? Sa isang resolusyon, nagkakaroon pa kayo ng mga committee hearing. Pinag-aaralan, may tinatanong na kung sino ba ang titingnan natin, ano ba yung operation ng provincial hospital natin? Ano ba ang mawawala? Ano ba ang madadagdag? Alin ba ang mas matimbang, mas marami makikinabang pag naging regional ba ito? Yan, sinasabi natin. Ipanatili nating provincial hospital na ito na kulang-kulang ang gamot natin, kulang-kulang ang equipment natin. Makikinabang ba ang probinsya dyan? Maraming tawag dito. Maraming hindi nadudugtungan ang buhay na dapat madugtungan sana kung kumpleto tayo sa equipment, sa mga gamit. Timbangin ho ninyo. Nandyan ho kayong mga provincial board member kayo binoto ho kayo may mga distrito ho kayong inire-represent.
sayang yung boto ng mga kababayan natin pag hindi ninyo tinimbang yan. Alam mo ito, matagal ding talagang ito talagang tinutukan ni Congressman Arnan Panaligan dahil alam niya makakatulong ito. Hindi dahil sa pamumuliti ka, partner. Alam niya ito ipapakinabangan ng ng mga taga Mindoro Kaya talagang pinupursigin niya yan Tapos ganito, kumbaga kitang-kita na, may liwanag na. Magkakaroon pa tayo ng problema. Sabi nga niya, naka-step 1 na tayo Naka-step 1 na tayo Yung step 2 natin, pag naipasa na ng Senado yan, makukonvert na tayo automatiko. At sinisigurado, partner ni Congressman Arnan Panaligan na wala nang magiging problema sa Senado yan. Kasi naging problema nga lang yung paghabol ng provincial government dito na may pinopropose sila kabaliktaran doon sa original bill. Sana i-update tayo ni Congressman Panaligan pagdating sa isyung yan sapagkat pag-usapan sayang. Ang sabi niya nung nakaraan, pipilitin niyang upuan at kausapin yung mga leader ho ng ating provincial government. Dapat ay timbangin ho ninyo. Tingnan ho ninyo kung ano yung priority, ano ba talaga ang pakinabang nito, kung ano ba mawawala sa provincial government natin kung pag i-convert ito sa regional hospital. Gaano ba kalaki ang property na mawawala o tuluyan bang mawawala o pwede namang magkaroon ng agreement at tawag dito, di ba? Meron ng mga safety nets yan. Sa mga turnover na yan, sa mga conversion na yan. Diyan naman siguro yan. Kaya yung pag-aralan yan. Siguro upuan siguro ni Kwan. Upuan siguro ni Governor Bons Dolorito at ni Congressman Arnan Panaligan. Siguro lahat. Tingnan talaga kung ano yung mas maganda. Tingnan nila kung ano yung mas maganda. At alin ba, yung kumbaga, yung immediate na papakinabangan ng ating mga babayan. Baka kailangan pa natin ng public opinion. Kailangan pa ba magbotohan? O baka umabot pa yan mamaya sa mga signature campaign. Tuloy na natin yan, di ba? Dapat kumbaga hindi na dapat i-issue dito yung mga kumbaga hindi na nilalagyan ng kulay na politika ito kasi ito ay para sa kapakinabangan ng ating mga babayan. Ito'y napakaganda. Isipin mo, baka available na yung mga hindi man natin sasabing 100%, baka talagang yung nararanasan natin ngayon, maaaring mas maganda naman. Doon sa kung magiging Mimaropa Regional Hospital yan. Which is gusto ko kasamang Sandy sana makuha yung kopya ng resolusyon na pinirmahan ng mga kagalang-galang na bukal. Kagalang-galang na bukal na pumabor at mga hindi pumabor. At kung ano yung mga valid reason kasi nando naman nakalagay yan kung bakit nagkaroon kayo ng panibagong proposal. Actually, hindi naman talaga, ang sabi nga ni Congressman Panaligan, hindi naman pagkontra hindi naman talaga pag-o-oppose. Kundi panibagong proposal na kung saan mapapatagal lamang ang conversion ng provincial hospital into regional hospital sapagkat hindi madidesisyonan ng Senado yan hanggat merong nag-oppose. Halimbawa, may convert ng may ipasa ng Senado, ayaw naman ng provincial hospital i-turn over sa Department of Health. Kaya dapat dapat meron dito pa lang sa baba, planchado na. Ang narinig ko naman kay Governor Bosdoro, siya in interview. Yun nga yung sinasabi na baka hindi yata i-accommodate yung ang pwede lang i-accommodate yata diyan yung mga malalalang sakit hindi naman siguro ganoon. At saka yung padalawa yung mga yung bed capacity, yung mga ininvest nilang gamit diyan siguro pabayanan natin yun. Ang mahalaga ay ma-desisyon na yan na maging regional. At ang makikinabang naman nung iwan ng mga gamit diyan, yung mga taga Mindoro din naman At sigurado ako papaltan din naman ng yun dahil talaga namang iba diyan sira na At saka yung sinasabi ni Kong Panaligan nung nakaraan sa interview ko, ang sabi niya, meron pang isang reason sila, yung bed capacity na limited. Kulang. Kumbaga limited lang na yung allotted beds na para doon sa ay kokonti lang. Pero itinanong daw ni Congressman Panaligan mismo doon sa ng Department of Health sa hindi DOH, rin totoo. Ay hindi naman totoo. Hangga't merong pangangailangan ay merong supply. May supply. So ibig sabihin kung kulang ang building,
maaaring magkaroon ng mga expansion yan sapagkat regional hospital na Department of Health na nagpapatakbo eh. Oo, national. National na. Oo, so kung merong pangangailangan pang magtayo ng panibagong building, panibagong equipment na ilalatag diyan, ilalagay diyan, siguro nasa sa kanila na 'yon. Dahil alam ng national government kung ano yung nararapat at anong dapat. At yun na nga parte ng ang pananaw natin dito ha. Yun na nga kumbaga naandyan na. I-approve na. At maganda naman yung proposal na gawin nating provincial hospital ay itong dating old provincial hospital. Ito yung ating budgetan ngayon. At may budget naman siguro pangunahin, 'di ba? Yung provincial government nga nagbabudget diyan sa ating old provincial. Ay pagka siyempre kinuha na ng regional 'yan, pwede mo nang hugutin yung budget diyan. At utay-utay ng lagyan ng kung ano man itong ating old provincial hospital. At nangako rin naman si Congressman Arnan Panaligan na tutulong din naman siya para lang ma-approve na nga itong ating Regional Mimaropa Hospital. At saka napakaganda partner nung lugar. Strategic yung lugar ng kasalukuyang provincial hospital kaysa doon mo ilalagay sa bundok. Oo, mas strategic 'yon. Kasi nasa nasa patag 'yon, tsaka nasa open. Ay dito dadaan ka pa sa sa city. Ay napaka-traffic na. 'Di ba? Kaya ang sabi nga ni Congressman Panaligan, ako'y natutuwa nga kung halimbawa ay may convert yan tapos ang panibagong provincial hospital ay nasa bundok sapagkat sabi niya doon siya ipinanganak eh. Government hospital din pala si Congressman sabi niya Arnan Panaligan. Kung meron mang panibagong budget at kailangan natin magtayo ng provincial hospital talaga, itutulong siya. Sapagkat kung naandyan pa siya sa serbisyo. I don't know kung anong update nga sapagkat hindi natin pa nakakausap si Congressman Panaligan. Kung sila ba'y nakapagpulong na, nakapag-usap na, o ano bang pinagkasunduan. Yun ang hinahanap natin ngayong update. Sana magkasundo. Nakikita pero ko. Pero sinasabi ni Kong Arnan Panaligan, stick siya dun sa ito na yung maging regional hospital. Kasi nga, yun ang nakikita niyang pinakamadaling solusyon na para ma-approve na talaga yung ating regional hospital. I don't know kung meron silang mga press con o ano man, ay hindi ka naman invitado eh. Kung invited ka sana, may update din ako. Meron naman silang press con na ginawa nga. Yung mga kasamahan, katulad nila kasamang King. Wala, hindi na ako. Blanco din eh. Blanco, kaya I don't know kung bakit kanina naman partner, plano mo yata tawagan kanina. Siguro mas maganda natin, personal natin. Actually, gusto kong makuha talaga ng personal yung side ng ating governor sapagkat ayaw naman natin dito na maging bias sapagkat alam mo naman, maganda rin naman ang samahan namin ni Governor sa Paul. Dahil kilala ako niyan at matagal kong kaibigan yan. Dito sa ganitong sitwasyon lang kasi gusto ko lang dapat malinawan yung taong bayan. At gusto ko lang dito kung ano talagang prioridad. Alam mo partner kung tutusin malaking credit din ito kay Governor Bons Dulre kung magiging regional hospital. Alam mo kung bakit sa panahon din niya naging regional hospital yung yung ating sinasabing provincial hospital. At syempre katulong siya din Hindi naman parang hindi magiging katulong yung ating gobernador diyan kung sakasakaling naging naging regional hospital yan. At tingin ko malaking credit din sa kanya yan. Siyempre dapat ipagmalaki mo dahil sa panahon nyo. Sa panahon, di ba? Naging regional hospital yan. Kaya alamin ho natin kung makakausap po natin mga kababayan yung atin hong butihing congressman dito ho sa update at maging ang ating gobernador at ilang mga board members na nag-oppose. Pumirma ho doon sa hindi ko rin kasi alam partner kung ito mga ating mga board member ay nag-iisip din talaga ng tama. Kasi ewan ko kung bakit siguro sa tingin nila yun ang tama sapagkat pumirma sila. Di ba? Yung mga tama rin siguro yung perma nila doon sa Armorac. Ganun din kasi yun din yung grupo nila yung may mga nagdesisyon naman against doon na pumapabor sa di ba? Sa conversion ng provincial hospital na ito yung gagawin. Ay kunan din natin ng pahayag para maging parehaso tayo dito. Kasi hindi ko alam kung consequence dahil do sa bumoto do sa pag-extract ng Armorac, yun din yung bumoto do sa sa decision na against do sa hindi naman against yung meron silang pinoproposal. Kaya lang sinasabi nga ni Governor, ino-post nila yung original bill. At yung
Siguro mas maganda rin kunan din natin ng pahayag yung ating Vice Governor EJ Falcon. Pag nga pala no, di natin nakita. Dapat si Vice Governor EJ Falcon nga pala dapat nakakapulong din natin dito. Kasi siya yung may hawak nung sangguniang panglungsod. Sangguniang panlalawigan. Siyang taga Pukpok. Taga Pukpok. Tano rin ang naging basehan niya kung bakit siya pumukpok. Di ba? Alam ko, medyo busy si EJ Falcon. Nakita ko yung post niya, sumasakay sa bangka, pupunta ng mga isla ng Bulalakaw. May kwento nga sa akin, partner, na pumunta nga daw yun sa parte ng ibaba doon at doon sa tabing dagat, nakisalamuha doon sa mga sa mga akala ko namumulot ng basura. Medyo ako pagdating sa politika, partner, talagang medyo umiinit na rin di ba? Nababalita itong ating Mayora Ina ng Pola, may nagsasabi na tatakbo daw na gobernador pero hindi pa tayo sigurado. Pero ayon do sa ating mga nakakausap, medyo may mga nag-interview sa kanya, mukhang may pahiwatig nga. At ang magiging vice governor daw, hindi umano ay itong itong pilantropong negosyante na may mga laging pa-concert diyan, itong si Mr. Orbin Rabino. Ganon. Kaya sa vice governor, 4 yata tayo maglalaban. Kaya pala may mga dumadaan sa wall ko na mga concert hindi ako mahilig sa concert Oo. Gusto ko personal na usapan. Personal na usapan. Oy, patingin ko lang, partner, patingin ko lang yung lagi nang nakikinig sa atin, si Dig na Lockdown ng Bansud. Lagi nakikinig sa iyo. At saka yan yan ay tagahanga mo, partner. Ganun ba? Oo, nakikinig din pala si Ma'am Hansi, nakikinig din sa ating programa. Oy, yung ninong ko, si Ninong Jack Ramirez, ito yung isa sa nag-interview do sa sa Mayora Ina. At ang sabi nga, mukhang may pahiwatig, hindi pa lang sigurado. Ano ba? Jack Ramirez, tsaka si paring Ronald Bula, nakatutok sa programa natin. Ano ba, Kuya Jake? Kanino ka ba talaga? Kanino ka ba talaga? Ang layo ng dating mo, layo Oo. Ang layo ng dating mo, aalisin ko yung sponsor ko na yan. Gandang tanghali sa iyo, Kuyang Jack, ha? Kasi parang Ronald, nakatutok sa atin. Hinahanap mo na isang linggo. Busy naman yan matagal ko nang gustong tikman yung kape niyan. Mukhang maalat yata yung kape. Yun partner, hindi pa natin yun sa pang-issue ng yung pagiging third class ng na city. Tingin ko naman hindi naman third class kaya kung mapapansin mo naman partner sa ngayon ang unlad ng Calapan City naglitaw yung mga mall dito, ilan yung mall nating malalaki dito, yung mga fast food chain dito na sa Manila mo lang makikita. Yung mga sasakyan sa Manila mo rin lang makikita na andito. Yung mga bangko na ang dami nagbubukas sa bangko. Actually diba? na ano lang yung issue yan nung may nag-post na hindi yata alam kung ano yung pinost niya actually hindi lang siya updated sapagkat masama partner doon yung paliwanag ni Congressman Panaligan kasi na nung siya naging mayor pa 2012 tumigil na yung pinakalas classification reclassification ng Department of Finance na kung saan ay ipinatigil ng Supreme Court ang pagka-classify ng Department of Finance sa mga cities and municipality na kung saan na ang sabi ng Supreme Court ay ang dapat mag-reclassify ay yung Kongreso na kung saan ngayon naman nagkaroon ng batas na si Congressman Panaligan ang author ng batas na ito na naipasa na magkaroon ng reclassification yung mga city at municipality kaya pwede daw maging second class yata? Oo. Ano mang class yan? Ang mahalaga dyan. Hindi naman ito daw kasama doon sa yung kumbaga yung sa cost of living. Cost of pamumuhay ng tao hindi daw ito yung classification ng yung antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Kaya nakikita natin kung naman nakabase yata sa kinikita. Sa kinikita, doon sa kinikita. Yung income ng isang lungsod. Ngayon wala naman tayong balita do sa ang alam ko parte ito yung isang kawani din ng city government at ang binanatan nito mismong city government sa kabuuan pati do sa mismong nag-appoint sa kanya kasama do sa binanggit niya doon. Hindi natin alam kung binigyan ito ng ng persona ng grata ba o yung hindi lang natin alam kung anong naging reaksyon ng executive department kasi kung tutusin kasama din sila do sa sa parang binakbakan ito. Anyway,
hindi malaking issue yan eh. Kung tapos na, sabi nga ni, naipaliwanag ni Congressman Arnan Panaligan ng maayos at maliwanag kung bakit yun pa rin yung classification ng ng Calapan City. Hindi malaking issue yan kasama sa kasi ang mahalaga dyan, bahala sila kung nagkakagulo sa politika nila. Ay siguro may mga may mga reason sila kung bakit nagbabangga-banggaan na sila mismo ay nagkakaroon ng tawag dito. Kumbaga nagsi-self-destruct. Oo. Uy, nga pala bago ko malimutan, partner, binabati ko yung isang konsehal ng ng Victoria, si Konsehal Popong Ortega. Na ang balita ko ay talagang ito ay tuloy-tuloy. Diyan sa paglaban bilang mayor ng Victoria. Gusto kong ma-interview to si Popong ito eh. Isang araw, partner, kasi wala tayong time, inaantay rin tayo para nga ma-interview natin to si Konsehal Popong Ortega. At ito matagal ko nang kilala, magaling din ito. Ito kapatid doon dating mayor Ortega, di ba? At alam ko kung hindi ako nagkakamali, nag-number 1 yata ito. O bagamat hindi ko alam kung pang-ilan siya. Tingnan natin, baka maayos din ito eh. At ito yung kumbaga serbisyo publiko din lang talaga yung binibigay diyan sa bayan ng Victoria. At saka yung bloodline nito ay winning line. Saka matagal na tayong inaantay partner niyan. Dahil yung kung matatandaan mo yung ama niya, siya yung matagal na nagserbisyo sa bayan ng Victoria. Simula nung panahon yata ng mga Arago. Tapos yung kapatid, yung anak. Yung kapatid. Yung kapatid. Tapos baka pwedeng kaya kumbaga sanay na sila sa serbisyo publiko eh. Yan. Anyway, partner, medyo wala na tayong oras. Overtime na kami. Talagang overtime. Medyo may Friday pa naman. Abangan nyo po yung programa namin. Babalik kami sa Biyernes. Araw po ng Biyernes. Tom Lago po, nagpapasalamat sa inyong lahat at kita-kits tayo sa araw ng Wednesday. At syempre, Sandy Soriano po ay inyong nakasama sa programang Balita at Talakayan.